Sa kabilang linya po natin ang gobernador ng Isabela, si Governor Rodito Albano III. Magandang umaga po, Gov. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Gov. Yes, magandang umaga, Drew. Magandang umaga, John. At saka sa lahat ng nagkapakinig mo, magandang umaga. Apo, long time no hear, Gov. Kamusta na po kayo? Yes, long time. Long time no see, long time no hear. Opo, salamat po sa pagpapaulap. Para maka-reunion tayo. Okay. Opo, speaking, Gov, kayo ho ba in-invite ng Senado? Tungkol pa sa flood control project po? Hindi pa eh. Alam mo, John, Drew, at yan national project siya mga yan eh. So kami sa local, meron din kami pero hindi ganyan kalaki yung mga scale namin. Kami, lang kami, nag-desilting kami ng mga creeks at mga streams dito sa lalawigan lang Isabela para hindi magbaha doon sa mga barangay nila at tumuloy yung daloy ng tubig papuntang Cagayan River. Opo, pero kayo po, ito yung binanggit po sa listahan ni Pangulong Marcos, pangatlo po ang Isabela sa may pinakamarami pong flood control projects. Gov, ano ho naging reaction niyo po rito? Ako nalulungkot nga ako eh. Dapat number one kami dyan sa In-a-sense? In-a-sense na? Bakit? Gov? Bro John, tandaan nyo yung Cagayan River, ang pinakamalaking river dito sa, pinakamaba river dito sa Pilipinas. Iyan ang number one. Sumusunod yung Rio Grande ng Mindanao. So, kung mapapansin mo, tuwing dumadaan ang bagyo dito sa Pilipinas, sa 10 bagyong dumadaan, 11 dumadaan sa Cagayan Valley. At pag tinabaan na ng LPA ang Camarines Sur, Camarines Norte, sigurado na may pumapasok na yung mga monsoon rains diyan dito sa taas ng Northern Luzon, sa eastern side. Dito sa Pacific side na tinatawag. At saka since Valley kami, makikita mo may mga rainforest kami magkabila. So yung daloy ng tubig papunta doon sa Cagayan River, ay bababa talaga yung tubig diyan. Kaya dapat nga bukas yung mga diyan. Tapos yung may dam pa kayo. Oo, may dam pa kami. Tapos ito yung gumawa na yung JICA ng master plan na dapat nagawa pa noong 1987 at 1989. Yung master plan na yan doon sa Cagayan River, hindi na tuloy-tuloy yan. So kaya kung makikita mo, ang flooding dito, nagtataka nga ako sa DPWH, but hindi nilagay na flood-prone area ang Cagayan Valley, in which makikita mo sa Lower Vega, doon sa Cagayan Province, hanggang ngayon, siguro magpoprotesta yan sa RDC, bakit hindi sila na-include sa flood-prone province sila? Since sila lagi lagi nila sinisisi yung Magat Dam sa may Ifugao at saka sa Isabela na nagbibigay baha doon sa Lower Vega ng Cagayan River, doon sa may Apari. Kasi desilted na yung, silted na pala, hindi desilted. Dinidesilt nila ngayon yung mount ng Apari at saka Bagapit, papalabas lang South China Sea at saka sa Pacific Ocean. So, ibig sabihin, Gov, yung mga proyekto nyo dyan, hindi naman apektado nung sinasabing ampaw at palpak na proyekto. Tama po ba ang pagkakaintindi ko, Gov? Hindi ko naman sila sabi, nag-iimbestiga ba yung DPWH doon sa mga projects na ilagay dito. Ayoko naman sila pangunahan or ayoko naman maghusga kasi nakakaya naman tatabaan yung mga professionals, yung mga nandiyan, yung mga district engineers, hindi ko naman masabi na palpak yung mga ginawa nyo. Kasi wala pa naman ako nakikita nasisira doon sa mga ginagawa nila. Na-inspect nyo na ho ba lahat yun, Gov? Ko mismo. Opo, kung nasilip nyo na ho ba kahit ilan ho doon sa mga bago, let's say, yung mga bago pong flood control projects? Ayun, tinitignan namin lahat. Hindi ko naman, pilakuha ko na lahat sa mga district engineers. Ang district engineers ko rito sa Isabela, nag-DPWH pala, hindi pala ng probinsya. So, iniltasan ko lang yung provincial engineer level
para makipag-coordinate doon sa 6 na district engineers at isubmit sa amin kung ano yung mga kung ano yung mga nasira, kung ano yung mga Opo. doon pang projects na nagawa nila dyan. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, Drew, John, pahaba yung Cagayan River. At saka yung pagbigay nila Malapad ng project din. dito, malapad din. Eh, hindi yung tuloy-tuloy parang makikita mo yung Pasig River na duktog-duktog Hindi, minsan patsi-patsi. Alam mo yung parang nakakalbugbok na makikita mo, patsi-patsi yung ano nila. So may tubo-tubo rito, may ano rito. So hindi talaga, hindi talaga kilalbo lang todo ba? Na makikita mo na, uy, may kulang dito, may ano dyan. Hindi ganun eh. So, kinocompile pa namin yan. Tapos kung may present sa Senado, siguro hindi lang ako papatawag yan. Yung mga district engineers na papatawag yan. Pero welcome sana, Drew, John, magdagsa sila ng mga river control projects dito. Lalo-lalo na doon sa probinsya ng Cagayan. Nakakalugkot. Kasi doon bumabara eh. Kung wala mga flood control projects dyan sa buwabarang yan, babalik yung tubig sa amin. Right. At doon talaga. At alam naman natin, Gov, na kumbaga sa bawat pagtama ng bagyo, talagang hagip ang inyong lalawigan di ba? Tama po? Exactly. Sa 10 bagyo na papasok sa Daanan silang bagyo eh. Oo. 11 bisan pumapasok sa amin. Yung mga ibang bagyo, hindi nila nalalaman, hindi nila napapangalanan. Eh alam mo naman ngayon, ang bagyo ngayon, John, Drew, umulag ka lang ng 3 araw. Sa atin, LPA na yun Low pressure area na yun. Parang bagyo na yun, wala kagid. Opo. Diba? Ganun na yung classification ng bagyo sa atin ulan lang, dumagsa yung ulan lang todo, parang bagyo na rin yun. Kasi umaabot na signal number 5 na yung bagyo ngayon. Signal number 5. Dati, nung palola natin, signal number 3 lang Actually, yun ang malakas pinakamalakas para sa atin nung araw. Pero Gov, baka makakalimutan ko lang itanong, ang COA po, Commission on Audit, ay magsasagawa po ng fraud audit report sa Bulacan pa lang. Kayo ho ba, i-open din ho kung magsasagawa rin po ang COA ng ganyan pong hakbang sa inyo pong lalawigan? John, Drew, okay sa amin yan. Trabaho nila yan. Gumawa sila ng ganyan. Mabuti para sa ating bayan para makita natin kung saan bumaba yung pera ng taong bayan. Pero sa aking palagay, John Drew, yung mga ganyang flood control na nangyari, suriin nila mabuti, tingnan nila mabuti kung saan lumagsa talaga yung saan ilagay yung pera yan, saka kung substandard yung mga nagawa, hindi maparusahan kung sino dapat yung maparusahan. Right. Di ba, pati nga yung bridge ko rito, di ba, nasira, di ba? Siyempre, nung pinunta namin ng Presidente, titignan nga ako ng Presidente, boss, national project yan. Kumbaga, sa kanya, boss, huwag mo pagbintangan dyan. Hindi ako patay Boss, labas ako dyan, boss. Anyway, bilang isang dating congressman, tension medyo personal. Bilang dating congressman, hindi ka ba nasasaktan o ano reaction mo at binabanggit na kongtratista ang dating dito sa flood control? Kongtratista? Kongtratista ang tawag. Kongtratista. Kongtratista. Matagal na yun. Matagal na yung mga nomenclature na ganyan sa congressman. Matagal na yan. Kaya maalakin na rin yung mga congressman yun sa mga binabanggit na yan. Ganun nga Kaya pagbibita kasi siyempre kami, ako naging gobernador, naging congressman din ako. So part of the blame, napupunta rin talaga doon sa magagawa ng mga budget, tapos mag-i-implement. Katulad nga ng bridge din sa Santa Maria, naging congressman ako niyan, nung ginawa yan. Biro mo, 12 years yan, nung ginawa, di ba? Tapos gilaya yung design yan. Alam ko pagpatawag ako sa Senado, pwede ko ikwento yan, yung pagbagsak ng tulay. Pero, di ba, nangyari. So, dapat looking forward na tayo dyan, na tignan natin. At huwag na tayo magturuan kung sino may kasalanan kasi halos lahat yan may kasalanan dyan sa totoo lang Okay. Alam mo yung mga nag-design, yung John Drew, ikikwento ko lang sa inyo yung tulay na yung nag-design yan hindi naman nag-design yan na nakuha niya lang sa palagilip niya na nag-design niya yan
may pinagkopyahan yan eh. Kaya lang ang problema, katulad nga na sinasabi ko lagi, kumuha ka lang, kunyari, kotse, no, para madali maintindihan ng ating mamamayan. Kumuha ka lang, design lang Toyota doon sa Japan, di ba? Po. Kasi Japan, Japan yan eh. Kumuha ka lang design ng Toyota Land Cruiser mo, kunyan, o Toyota Altis, di ba? Tapos, pinagawa mo dito sa Pilipinas, ang inutusan mo gumawa, kunyari, yung pinakamagaling na gumagawa ng rito, mga sasakyan, kunyari, yung Saraw. Mga nag-a-assemble. Oo, nag-a-assemble. Yung mga materials yan, hindi Tama. naman nagaling sa Japan. Tama. Di ba? O, pina-assemble mo dito. O, ano nangyari? Di syempre, babagsak yan katulad ng ginawa ng Mercedes-Benz. Dati, may Mercedes-Benz sa Korea, maalala mo, yung mga SUV nila na Apo. ginawa sa Korea ng mga Mercedes-Benz. O kinuha nila yung design doon sa Mercedes-Benz sa Germany, ginawa nila sa Korea. O ano nangyari doon sa kumpanya, napalpak, di ba? Opo. And yun Alright. kasi iba yung kung mag-design sila doon, Tsaka iba. yung materyales. Kinukonsider mo lahat yung materyales, Actually, di ba? Kung, sama sa cost yun, costing eh. siyempre, tapos yung cost mo pa dito, ginawa mo 12 years. Kung sa Shopee at Lazada ka nag-bid, di ba? Lahat na ng commercial, binanggit mo. Yari kami dito. Baka singiling kami rito, Gov. Pero, Anyway. Gov, baka, Ito Opo. sa Amazon ka nag-bid doon siya. Pero, Gov, Iba. opo, Oh, yeah. baka meron ho kayong mga karagdagang panawagan, mga payo po sa mga kapwa nyo po, mga gobernador, mga halal po na opisyal na may kinakaharap po na ganito pong issue. And of course, sa DPWH, sa mga mamamayan, sa inyong pong mga kababayan dyan sa Isabela. Hindi, alam mo, tayo, sana, tama lang yung blame game. Kasi nasisira yung mga institusyon eh. Nagtuturuan tayo. Alam naman natin, lahat tayo, may pagkakamali, lahat tayo mag-ano. Dapat usap-usap muna, magkaroon lang, basuri talaga la. Kasi ang hirap dito sa atin, John Drulo. Sisiyal ka agad eh. Hindi nila alam. May pagkukulang talaga lahat eh. Sa pag-implementa, sa paggawa ng batas, at saka yung sa pagsusuri. Kung ano yung koordinasyon na dapat magyari. Dapat sana sa RDC, di ba? Nagmumula yung mga projects. Hindi eh. Minsan, pagdating sa Congress, kahit na ganito na yung mga plano doon sa region, mabaguhin ng mga congressman. Hindi, kami mag-uuwi ng mga poldong yan. Kasi taxpayers money yan. Kami representation without, may tinatawag sila na taxation without representation. Di ba? Tyranny, parang tyranny daw. So, since pera lang partial, hindi, kami mag-allocate dito. Kahit na hindi na kailangan i-allocate doon, yung mga ano naman natin, yung mga executive naman natin, kung ng DPWH, wala silang magawa kung na kongresista nagsabi, ito, dito ilagay ito. Pati na rin yung gobernador, may sarili siyang kingdom, pero yung karamihan ng poldo niya, limited lang. Hindi katulad sa national. Talagang palawak yung poldo nila. So, alam mo, para sa akin, John Bruno, tama na yung sisiyal eh. Upo na tayo. Alam naman natin yung pagkakamali. Ilang taon na tayo nakaupo dito eh. Umupo tayo mabuti at pag-usapan kung ano ba yung Kasi pag sisimo yan, masisira yung kumpiyansa ng Hindi tao. matatapos Tama. yung sisiyan eh. Alright. 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 Masisira yung kanilang tao sa yung mga halal na at saka yung mga institusyon natin. Katulad ng DPWH, COA, at saka yung mga institusyon yan, masisira yung tiwala nila. At once na masira na yung tiwala nila, magkakaroon na ng decay ng mga institutions na yan. Wala na. Wala na mangyayari sa atin. Alright. Kaya ng paliwanag. Alright. Apo, Gov, hopefully ay maging maayos, maplansya at maging malinaw itong isasagawang investigasyon at kung kayo po ay ipatatawag, kayo naman po ay handa, hindi ho ba? At asahan ho namin ng... Opo. Salamat po, Gov. Okay, thank you. Opo. Thank you very much. Ingat, Ingat Joe. po, Gov. Good morning, good Ingat morning, po. good luck. Tayo din. Okay. Thank you. Salamat po. Apo. Yeah. Good luck po sa inyo, si Governor Rodito Albano III ng Isabela.